Panoorin mo ng mabuti ang eksenang ito. Ramadan, Kanlurang Iran, Disyembre 2025. May lalaking nakatayo mag-isa sa gitna ng kalsada, walang armas. Isang truck ng pulis ang papalapit na may dalang water cannon at pagkatapos ay may nangyaring kakaiba. Pumutok ang water cannon pero hindi siya natumba. Huminto ang truck, may isa pang tao na sumama sa unang lalaki at silang dalawa ay nanatiling nakatayo roon, hindi tinatablan, habang sa paligid nila, abala ang pulisya sa pakikitungo sa ibang mga nagpoprotesta. Pinabayaan na lang ang dalawang lalaki. Alam mo ba ang bagong nangyari? Dalawang sibilyang walang armas ang hinarap ang puwersa ng seguridad ng rehimen ng Iran at nagtagumpay sila. At hindi ito isang natatanging pangyayari. Sa mahigit 70 lungsod sa Iran, may malawakang protesta at sa unang pagkakataon sa 45 taon, umaatras ang mga puwersa ng seguridad. Sa kabisera, umaalis ang mga pulis sa kanilang pwesto sa harap ng tao. Sa Qudasht, iniiwan ang mga sasakyan ng Iranian Revolutionary Guard. Nagsisimula ng lumabas ang mga ulat ng pagtalikod. At nauuwi ito sa tanong, pero bakit? Bakit ngayon? Dahil ang rehimen na dumurog sa mga protesta noong 2000, 2019 at 2022 biglang hindi na kayang kontrolin ang mga lansangan. Ang sagot, hindi ito nasa politika. Isa itong mas mahalagang bagay at inilalagay nito ang Iran sa bingit ng pagbagsak. Isang bagay na magpapabago sa Iran at buong gitnang silangan. Ipapakita ko sa iyo kung bakit walang takot na tumayo ang dalawang lalaking iyon sa Ramadan para maintindihan mo. Kailangan nating bumalik, hindi naman masyadong malayo. Ilang buwan lang ang nakalipas dahil hanggang kamakailan lang ay mukhang matatag ang Iran. Isang rehiyonal na kapangyarihan ito na may impluwensya sa Lebanon sa tulong ng Hezbollah, sumusuporta sa milisya sa Iraq at nagpopondo ng mga grupo sa Yemen. Nakayanan ng rehimen ang mga protesta noon. Noong 2000 pinatahimik ang mga berde. Noong 2019 pumatay sila ng 1,000 at 500 nagpoprotesta at nakaligtas muli noong 2022 matapos ang pagkamatay ni Mahsa Amin. Marahas nilang pinigilan at nagpatuloy pa rin sila. Pero pagkatapos ay may nagbago, isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Sa simula ng taong 2026, lumitaw si Pangulong Masoud Pezeshkian sa pambansang telebisyon at ginawa ang isang bagay na bihirang gawin ng isang lider ng Iran. Inamin niya ang kasalanan sa harap ng milyon-milyong Iranian. Sinabi niya na nabigo ang estado, na hindi naayos ng maayos ang pera, na nasayang ang mga yaman at higit pa roon. Aminado siya na may mga grupong may pribilehiyo na nakikinabang sa sistema habang nawawala ang pera at nagdurusa ang mga tao sa kakulangan. Sa 45 taon, nanatiling makapangyarihan ang rehimen dahil sa tahimik na kasunduan. Tinanggap ng tao ang kawalan ng kalayaan kapalit ng subsidya. Murang gasolina, murang tinapay, murang kuryente. Ito ang kontratang panlipunan, autoritarianismo kapalit ng ekonomikong kaligtasan. At noong araw na iyon, pinunit ng Pangulo ang kontratang iyon ng live sa telebisyon. Agad ang naging reaksyon. Sa loob ng ilang oras, bumagsak ang pera ng Iran. Masama na ang lagay ng real noon, pero ngayon tuluyan na itong bumagsak. Noong 2020 ang dolyar, isa ay 42,000 real. Ngayon 1,450,000 na. Hindi nagbago ang halaga ng pera. Simple lang itong naglaho. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Tingnan mo, 1 gramo ng ginto ay 100 at 40 dolyar ang halaga sa Teheran. Ang buwanang minimum na sahod ng isang manggagawa ay 110 dolyar. Isang lalaki ang nagtrabaho ng 30, araw gumigising ng 5, ante meridiem, umuuwi ng 9, post meridiem, ngunit sa dulo ng buwan, hindi sapat ang kinita niya para makabili ng maliit na piraso ng ginto. Ang opisyal na inflation ay nasa nakakagulat na 42, pero alam ng lahat na mas mataas pa talaga ito. Ang pagkain, halimbawa, tumaas ng 70 sa loob ng 1 taon. Naaalala mo ba yung dalawang lalaki noong Ramadan? Ang sahod nila ay parang nawala na rin, pero heto ang hindi inaasahan ng kahit sino. Isang araw matapos ang pahayag, may nangyaring makasaysayan.
Sahod. Nagsara ang malaking bazar ng Tehera. Hindi ito maliit na bagay at ipapaliwanag ko kung bakit. Ang malaking bazar ay sentro ng ekonomiya ng Iran sa loob ng 200 taon. Mga mangangalakal, konserbatibo, relihiyoso, mayayaman, at pamilya ay matagal nang nagnenegosyo doon at sila rin ang nagpondo sa revolusyon noong 1979. Nagbigay sila ng pera kay Khomeini, sinuportahan ang pagpapatalsik sa Shah at nagtayo ng rehimen. Ngayon, 45 taon na ang lumipas, isinara ng parehong mga lalaking ito ang kanilang mga tindahan at lumabas sa kalsada na sumisigaw, isara lahat. Kapag nagsara ang bazar, hindi ito welga, ito ay ang rehimen na nawawalan ng base. Ito ang pundasyon na nabibiyak. Ito ang unang palatandaan na may kakaiba ngayon. Pero may mas matindi pa, lagpas sa kakulangan ng pera. Dito nag-iba ang takbo ng kwento na walang nakahula. 29 ng Disyembre, kumalat ang mga protesta sa ibang mga lungsod Isfahan, Shiraz, Mashhad. 30 ng Disyembre, sumali ang mga estudyante sa universidad sa mga negosyante. Hindi na lang isang sektor ang nagpoprotesta, kundi isang koalisyon na. Pagkatapos, nag-iba ang mga sigaw ng protesta. Hindi na ito. Nasaan ang boto ko? Gaya noong 2000, hindi na rin. Babae, buhay, kalayaan. Gaya noong 2022. Ngayon ay iba na. Si Khomeini ay babagsak o babalik. Oo, tama ang narinig mo. Ang henerasyon na nagpabagsak sa monarkiya noong 1979 ay ngayon humihiling na ibalik ang hari. At may isa pang slogan na tuluyang sumisira sa rehimen. Hindi sa Gaza, hindi sa Lebanon, ang buhay ko ay para sa Iran. Sa loob ng mga dekada, sinasabi ng rehimen, sinusuportahan namin ang paglaban ng mga Palestino, nakikipaglaban sa Israel, at ipinagtatanggol ang mga inaapi. At ngayon, milyon-milyon ang sumisigaw. Hindi namin gusto yan. Gusto namin ng tubig, gusto namin ng tinapay, gastusin ninyo ang pera namin dito. Noong Disyembre 31 lumitaw ang unang mga pagkamatay. Nagpaputok ng baril ang mga puwersa ng seguridad sa Fasa at Kurdasht. Noong Enero 1, 2026, nagkaroon ng protesta sa 22 probinsya. Sinunog ang mga gusali ng gobyerno at inatake ang sentro ng milisya ng Basij. Sinagot ito ng rehimen sa pamamagitan ng karahasan, pag-aresto at pagbabanta. May kakaiba na walang nakaintindi hanggang sa lumabas ang katotohanan at tuluyang binago nito ang lahat. Nauubos na talaga ang tubig. Literal ito, hindi pagmamalabis o talinghaga. Isipin mo ito, nasa bahay ka, maghuhugas ka ng kamay, binuksan mo ang gripo at hangin lang ang lumabas, tunog ng kawalan. May 14 milyong naninirahan ang Tehran, isa sa pinakamalaking lungsod sa gitnang silangan. At tuyo ang mga gripo, halos wala ng laman ang mga imbaka ng tubig na nagsusuplay sa lungsod. Ang pinakamalaki rito, ang dam ng Lar, ay nasa 2% lang ng kapasidad. 2. Tuyong bunganga ito na may putik sa ilalim, mas matindi pa sa simpleng kakulangan ng ulan. Sa 40 taon, tuloy-tuloy na nagbomba ng tubig mula sa ilalim ng lupa ang gobyerno nang walang plano o limitasyon. Hanggang sa maubos ang tubig na nabuo sa libu-libong taon dahil sa sobrang paggamit. At kapag inubos mo ang tubig sa ilalim ng lupa, hindi lang ito basta nauubos, bumabagsak ito na parang esponghang natutuyo at hindi na muling bumabalik sa dati. Ang Tehran ay literal na lumulubog ng 35 sentimetro bawat taon. Ang Venetia, na kilala sa paglubog, ay lumulubog ng 0.2 sentimetro bawat taon, mas mabilis ng 175 beses ang paglubog ng Tehran, at ramdam na ramdam ang mga epekto nito. May bitak ang mga gusali, nagbubukas ang kalsada at nababaluktot ang subway. Bumabagsak na ang infrastruktura ng lungsod sa totoong oras na inamin na ng presidente. Sabi niya sa telebisyon, bumagsak na ang infrastruktura. Hindi na pwede magpatuloy dito. Pagkatapos, sinabi niya ang di inaasahan. Kailangan nating ilipat ang kabisera mula Tehran. Dalhin lahat ng bagay 1,000 kilometro patimog at magtayo ng bagong lungsod sa disyerto malapit sa Golpo ng Oman. At gusto mo bang malaman ang tinatayang gastos para gawin iyon?
$100 bilyong. $100 bilyong para sa isang bansang bangkarote? Hindi iyan plano, pantasya iyan. At alam ng mga Iranian kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. Sa totoo lang, malamang magtatayo ng marangyang bunker sa disyerto ang mga elite para sa sarili nila at iiwan ang 14 na milyong tao na mamatay dahil sa uhaw sa Tehran. At yung dalawang lalaking iyon sa Ramadan, pag-uwi nila sa bahay nung araw na iyon, binuksan nila ang gripo. Hindi ito milyon-milyon, pero may perpektong simbolo ng lahat ng trahedyang ito. Ang lawa ng Urmia noong dekada 90 ang pinakamalaking lawa ng maalat na tubig sa gitnang silangan. 30 bilyong metro kubiko ng tubig, mga dalampasigan, mga hotel, turismo, pero ngayon nawala na ang 75% ng dami nito naging disyertong asin at hindi ito aksidenteng dulot ng klima, kundi isang sinadyang desisyon. Nagtayo ang gobyerno ng isang kalsadang 15 kilometro na hinati ang lawa sa gitna. Hinarangan ang daloy ng tubig, pinatay ang lawa, at iniwan ang 10 bilyong tonelada ng nakalalasong asin. Ngayon, kapag umihip ang hangin, tinatakpan ng bagyong asin ang mga lungsod. Asin na may halong pestisidyo, mabibigat na metal, at polusyong industrial na pumapasok sa baga ng milyon-milyon. Nag-ulat ang mga doktor ng epidemya ng matinding ubo, pero hindi ito misteryo, ito ay mabagal na pagkalason. Ngayong alam mo na, hindi lang pera o politika ang usapan, kundi tungkol din ito sa tubig at kaligtasan ng buhay. Sa oras na iyon, nangyari ang imposible. Nag-alinlangan ang mga sundalo. Makikita sa video na umatras ang pulis sa Tehran mula sa tao. Iniwang mga sasakyang militar sa Kurdasht. Kumpirmadong pagtalikod. Sa unang pagkakataon, naintindihan ng mga tao na pati ang pulis, pag-uwi niya, tuyurin ang gripo sa bahay nila. Ikaw, Zanoto, kapag natanggap ng sundalo ang sahod niya, hindi rin siya makakabili ng pagkain. Kapag nakikita niya ang mga taong sumisigaw ng tubig sa kalsada, hindi niya sila kaaway, kundi parang pamilya at sarili niya. Paano mo babarilin ang taong may parehong pinagdadaanan gaya mo? Iyan ang dahilan ng pagbagsak ng sistema. Hindi dahil sa tapang ng tao, kundi dahil napagtanto ng mga tagapagbantay na sila rin ay biktima nito. Ngayon, balik tayo sa kalsada sa Ramada, sa dalawang lalaking nasa harap ng truck. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi sila gumalaw nang pinaputukan ng water cannon. Hindi dahil matapang sila, kundi dahil wala na silang ibang mawawala. Kapag walang tubig sa bahay, kulang ang sahod para sa pagkain. At inaamin na ng gobyerno na pababayaan ka na lang nila. Kapag pati ang mga sundalo ay naghihirap din. Hindi na nakakatakot ang water cannon at paano kung pati ang nag-ooperate ng water cannon ay wala ring tubig sa bahay. Kapag hindi na niya mapakain ang mga anak, nagdadalawang isip siya. Dumaan lang ang water jet sa ibabaw ng truck. Sa sandaling iyon, sa Ramadan, hindi iyon tagumpay ng dalawang matapang na lalaki. Iyon ang sandaling nawala sa rehimen ang monopolyo sa takot at kapag nawala ito, nawawala na rin ang lahat. Hindi dito nagtatapos ang kwento. Lampas Iran, tumawid ito ng kontinente at ang unang biktima sa geopolitika ay nasa Moscow. Si Vladimir Putin ay may malaking problema ngayon. Ang pinaka-importanteng kaalyado niya sa gitnang silangan ay bumabagsak at wala siyang magawa kundi manood. At ang iba, Hezbollah sa Lebanon, mga milisya sa Iraq, Houthis sa Yemen, lahat sila ay umaasa sa pondo mula sa Iran. Kapag naubusan ng pera ang Tehran, nauubusan din sila. Ang tinatawag na anti-kanluraning alyansa na pinopondohan ng Iran ay unti-unti nang nawawala. At paano naman ang China? Ang kanilang katahimikan ay lubos. Bumibili sila ng halos libreng langis sa Iran, pero hindi sila nag-i-invest sa infrastruktura. Para sa China, hindi strategic partner ang Iran, kundi murang gasolinahan lang. Ang totoo, nag-iisa na ang Iran at umabot na ito sa puntong hindi na makakabalik. Ang krisis sa tubig ay geolohikal na hindi na mababalikan. Malamang hindi na muling makakabawi ang mga underground reservoir. Bagsak na ang ekonomiya at parang papel na lang na makulay ang pera nila. Nawala na ng rehimen ang suporta ng lipunan. Mga negosyante, estudyante, manggagawa, lahat ay nagkakaisa laban dito at nawala na rin ang monopolyo nila sa karahasan. Nag-aatubili ang sundalo, umaatras ang pulis.
at dumarami ang tumatakas. Ang Iran na kilala natin ay nagtatapos na at ang susunod na mangyayari ay muling maghuhubog sa gitnang silangan ng lubusan. Kapag bumagsak ang rehimen, mawawala ng armas ang Rusya at mawawala kay Israel ang pinakamalaking banta sa rehiyon. Lalakas ang impluensya ng Saudi Arabia pero posibleng magdulot ito ng kaguluhan. Milyon-milyong refugee ang tatawid ng hangganan, mag-aagawan sa kapangyarihan ang mga armadong grupo at papasok sa bakanting pwesto ang Turkey, Saudi Arabia at Israel. Isang tiyak na bagay, hindi na muling magiging katulad ng 2025 ang gitnang silangan sa 2026. At nagsimula ang lahat ng aminin ng isa na walang laman ang kaban at nang magpasya ang dalawang lalaki na tumayo lang sa isang kalye sa Ramadan. At ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba malalampasan ng rehimen ng Iran ang krisis na ito o nasasaksihan na natin ang huling mga araw ng Republika Islamika? Kung nakatulong sa iyo ang video, ibahagi ito sa iba na dapat ding malaman. Mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video tungkol sa kaganapang nagpapabago sa mundo. Hanggang sa muli!